So magandang umaga po muli. Ako po si Sister Franz. Sa mga di pa po nakakakilala sa akin, asawa ko po si Brother Eric, si Kuya E. At welcome. No, I see new faces, fresh faces muli sa ating simbahan. So why don't we give a warm welcome sa ating mga newcomers of the church? Paramdam natin kung gaano sila ka-welcome, di ba? So, nagagalak ang tahanan ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. At dumadami tayo. Wow, nakaka-bless naman talaga. No? Second week na, April. Mga may na April Fools ba? Wala. 'Di ba? So, this second week, pagpatuloy natin ang ating series. Ano yung series natin? Breaking the Poverty Mentality. So, second week pa lang tayo. Marami nang siniksik sa atin sa last week. 'Di ba? Napuno na ba tayo, na-bless tayo last week? Parang hindi ata na-blessan ng ating mesa, tumegewang na. Okay? So, pagpatuloy natin ang second week at pinamagatan ko ang aking series as Wealth with God. Diba? Are we excited to know how to be wealthy with God? Diba? Are you ready to receive the Word of God? And let that expectation exceeds. Diba? Parang ayaw nyo ba? Ayaw nyo mag-exceed yung expectation. Yung dapat, sa tuwing pupunta tayo sa simbahan, we always expect na may gagawin si Lord sa atin. And you congratulate yung mga katabi ninyo that He did today. You did a great job sa ngayong umaga na to. 'Di ba? So alam ko, tumayo kayo kanina. Let's always honor the Word of God. Magsitayo po tayong lahat at tayo'y manalangin muli. Okay, hallelujah, Father God. We continue to praise and glorify your name, Panginoon. Lord, as we receive your word this morning, patuloy, Panginoon, that it will help us, to encourage us, to exhort us, and even, Father God, to correct our lives, our hearts, and minds, Panginoon. So let your words be powerful today, at kayo, Panginoon, yung mangusap sa bawat isa. Patuloy mo katagpuin yung mga puso namin, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, yung banal mong Espiritu, ang siyang patuloy na kumatagpo sa amin, Father God. Speak to your people. It is you who will speak to them, Father God, not me. Father God, gamitin mo lamang, Panginoon, ako, at patuloy mong pakilinisan, Panginoon, yung aming mga puso, ang aming mga isipan. Sanctify us, Father God, so that we may be worthy for this morning, Panginoon, to receive your word. And most especially, Father God, hayaan mo mga masalita mo ay maisagawa namin. Give us that faith. Give us that courage, Father God, to exercise, to practice everything that we have learned, O God, so that we can walk in your divine purpose sa aming buhay. Muli, Panginoon, kayong tinataas namin, pinaparangalan namin, Panginoon, at madakila sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, magsiupo na po tayong lahat. Kailangan ko minom ng tubig kasi mukhang kailangan ko mag-disclaimer ngayong umaga. Disclaimer muna po ako ng konti. Okay? Mahal ko kayo, mga kapatid. Alam ko, mahal natin din ang isa't isa. Sana pagkatapos ng word na to, mahalin niyo pa rin ako. Diba? Okay. So, simulan natin. Diba? Puno na tayo kagad sa first week. Pero pinag-uusapan natin about poverty mentality. Let's go to the basic. Ano ibig sabihin ng poverty? Ang sabi niya dyan, poverty means meron tayong limited access only, di ba? Lack of adequate resources, opportunities for a certain standard of living. Di ba? And on the other hand, pag poverty yung pinag-uusapan, anong opposite? Wealth or abundance. Di ba? Abundance means, hinango siya sa Greek word na perissos. Di ba? Yung poverty naman hinango siya sa Greek word ng penes. Penes ba? Pens? No, di ba? Or pitikos. So, abundance means it can actually be interpreted as what? To have more, greater, excessive, overflowing, or even advantage. Di ba? Minsan pag pinag-uusapan natin ang wealth, anong unang-unang pumapasok sa isipan natin? Money, 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 money. Pera, 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 pera. Di ba? Pero hindi pera pag-uusapan natin ngayon. Magiging parte
magiging parte. But don't get wrong with the money. Because money is a blessing from God. It is a tool. Diba? Isa siya sa mga uri ng mga resources na kailangan natin mga tao. Di po ba? Paano ka bibili ng bigas kung wala kang pera? Ayaw mo namang magutom yung mga anak mo na wala kang pambili ng bigas. Diba? As long as we live in this world, we need that tool. We need money to survive. Diba? Aminin natin o hindi. But, bukod sa pera, hindi tayo limitado when we talk about abundance. Hindi lang pera. Diba? Meron tayong mga ibang resources pag pinag-uusapan natin ang abundance. You can be abundant with what? Sa oras? Sinong maraming oras? Mga nanay? Oh. Sinong maraming talento? Abilidad? Kapasidad? Diba? Sinong may abundant in courage? Abundant in... Yun ay mga... Isa sa mga klaseng resources. Diba? Na that we can be abundant with. So, syempre, pinag-usapan natin poverty mentality. Poverty mentality means it holds you captive to the past, so you cannot enjoy the now, and the thought of better tomorrow grows further and further away. Sabi nila, pobreng mag-isip, parang ang pangit pakinggan. Diba? But minsan iniisip natin yung poverty mentality, pag meron tayong ganyan, parang poverty na tapos naghihirap tayo, sa pag-iisip pa na naghihirap na tayo. Diba? Hindi natin namamalayan yung pag-iisip natin, nagre-reflect na sa ating pamumuhay. Diba? And that's scarcity mindset. Parang ang layo-layo mo sa future mo, ang taas ng langit, hindi ko maabot. Parang hindi magkaroon ng progress yung future mo. Diba? And everything's running out para sa iyo. Ganon yung poverty mindset. Diba? Siyempre, poverty mindset, binibreak natin ang poverty mindset ngayon. Tama po ba? But at the same time, we are breaking into abundant mindset. Gusto ba natin yon? Siyempre, amen. Okay, so, konting tips lang po. 3 lang. Eliminating poverty mindset. Paano natin mai-eliminate ang poverty mindset? One point that God reveals to me is we have to shift, shift to godly thinking. In Romans 12:2, sabi niya, do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind so that you may test and approve what is the will of God, what is good and well, pleasing and perfect. Ano ang good and pleasing, perfect na will ng Panginoon sa buhay natin? 'Di ba? We have to redefine. We have to baguhin natin kung paano natin dinidefine what is enough, what is contentment, what is more than enough. How do you define enough sa buhay niyo? Diba? Ngayon, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we have to transform, we have to renew our minds na. Diba? Converted na ang ating pag-iisip into what God can give you. Anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo? Diba? Of course, to keep that mind through the Word of God and act on His Word. Diba? Simple lang naman. Ang gusto ng Lord when we say renewing your mind, keep your heart and keep your mind and focus to God's Word. Diba? Tayo ang nagko-control kung anong ibig sabihin natin ng enough, contented, or more than enough. Tayo ang nagko-control. Does someone beside you can define what enough for you? Tanungin mo. Anong enough para sa akin? Diba? Ikaw pa lang, syempre enough ka na, di ba, Brother James? O, tinan mo itong dalawang to. Diba? If you control the definition of enough sa buhay mo, it's up to you how will you convert it into God's way of thinking. Diba? If I will say na, is Christ enough for you? Sagot. Amen. Eh kung sasabihin kong, is Christ more than enough? Mas amen. Diba? Meron pa pala. It's just not enough. But Christ is more than enough sa atin. So, it is up to us how we define what is enough,
what is contentment, and what is more than enough sa atin. Kaya nga minsan, ang root daw ng poverty, pag hindi mo kayang i-define what is enough, all the more, hindi mo ma-define what is more than enough. At you are aiming, hindi mo alam kung anong pwede mong i-aim sa buhay. Because you don't know what is enough means and more than enough means. Pero kung alam mo, you can get a better and successful life, especially if you are with God. 'Di ba? Minsan nare-realize na sa buhay natin na I have enough. Pero hindi natin na-realize na may mga eras ng buhay natin that we are broken because we think we have enough. Ano kaya yun? Napapaisip na po ba tayo? I have enough. Si ano pa lang, Eric pa lang, enough na. Di ba? Di ba? Kung hindi natin po alam who God is at paano tayo create ni Lord, doon tayo mako-question. Okay, tama na, pwede na to. Eric is enough for me. But when I met Christ, He is more than enough than Him. Di ba pa? O, mga tututo yung asawa, tumutol na. Di ba? Hindi naman tayo magiging greedy. Because God's purpose sa buhay mo, He wants you to be living in abundance. Di ba? Si Sister Grace, ang dami ng mga verses na sinabi last week. Sana nagrema sa atin yung lahat. No? Nagrema sa atin for this week. If God wants to bless you, He will make it happen. No matter what. Kaya bang pigilan yung pagpapala ng Lord sa buhay mo? Who are you to control and stop it? Kung gusto kanya pagpalain, He will bless you continuously and abundantly. Kulang pa yung mga sako-sako mo siguro. Manghingi ka pa sa kapitbahay mo, baka kulang. Hindi ka binibless, halika sumama ka sa akin para mabless ka. Diba? Punta ka sa church. Kakasiguro rin mabibless kasi nasa ka pa pag Sabado. Kasi puyat ako, Biyernes. Niyaya ako doon, TGIF kami. Diba? Minsan, tumanggap tayo sa Lord. We were born again. We have Christ in life. Pero nakakalimutan natin that we are the most gifted. We are the most blessed na anak ng Lord. You have to exercise that now. Kailan pa? Do we have resources? Yes. He is the answer for all the resources that we need. You need strength. You need power. You need ability. You need talent. Ako nga, hinihiling ko, Lord, bigyan mo naman ako ng talento sa pagsayaw. Oh. Kahit konti. Marunong naman. Pero sa tono, isang tono na lang, paano mabibless yung ibang mga kasama mo? No? Kung gusto magkaroon ng voice lesson na business, paano ka mabibless kung isang tono lang ang alam mo? Paano mo i-implement yung negosyong yun? Diba? Paano ka magtuturo sa iba? Paano mo mabibless yun? O si Sister Liz, tawa ng tawa. Amen tayo dyan, sis. Diba? Huwag natin kalimutan. You are the very gifted and blessed child of God. Diba? Do you claim it? Claim it. Diba? Mga kapatid, hindi naman kapintasan naman ang maging mahirap. Pero hindi rin naman karangalan. Kasi God doesn't want us to be living in poverty. Diba? Tama po ba? Sabi ni Sister Grace last week, we are already restored and redeemed. Diba? Ano na yung pananaw mo sa buhay ngayon that you have Christ in life? Ano na yung mindset mo? Sa atin, mga Pilipino, saksakan tayo ng dami ng superstitious belief. Una, wag daw magwawalis sa gabi. Lalabas ang malas. Diba? Lalabas ang swerte. Oh? Sorry. Lalabas ang swerte. Diba? Wag daw magugupit ng kuko sa gabi. Kasi may mamamatayan kang kamag-anak. Diba? Pag ikaw ay may bagong bahay, pag lumipat ka, magdala ka ng magsaboy ka ng pera, maglagay ka ng asin, asukal, kape, di ready na tayo mag-breakfast. Diba? Diba? Kaya pag lumipat, pag isang kapatid natin nagkaroon ng bagong bahay, tara na, magsaboy tayo ng ating mga asukal, asin, bigas sa bahay. Diba? Para doon hindi maubusan. Ano pa? Pagdating naman sa patience, perseverance. Yan. Pag may tiyaga, may nilaga. Kung may sinuksok, may madudukot. Diba? Ang ganda naman talaga eh. Live by your own means, sabi ng iba.
'Di ba? Kapag maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Ba't di mo pahabain yung kumot mo? 'Di ba? Nagtitiis ka kung pwede mo nang pahabain yung kumot mo. 'Di ba? And ano pa, ubus-ubus ang biyaya pagkatapos nakatunganga na tayong lahat. Nauubos ba yung biyaya natin sa Lord? Hindi. Kaya hindi tayo tutunganga. Marami tayong ginagawa. Marami tayong gagawin para sa Lord. 'Di ba? So, yung iba pag iniisip natin, when it comes to relationship na lang, siguro na-witness niya sa pamilya niya, divorce ang parents ko, separated, hiwalay. Siguro ganyan din maging buhay ko. Ba't hindi mo, if you have an abundant mindset, sasabihin mo instead, ay, hindi, ibibless ako ni Lord. I know that Lord is with me. Ibibless niya ako with great marriage, and I will be a faithful spouse sa pamapapangasawa ko. Di ba? Ba't hindi ganon ang isipin natin? Sa health naman, ayaw ko mag-exercise, maglakad, ay mag-drive na lang tayo. Di ba? 1 minute away. Bili tayo ng malunggay sa Duktan o sa Liantay, mas malapit sa amin. Di ba? But why don't you think, and having an abundant mindset in your health, na my body is a gift from God. It's a temple of the Holy Spirit. Di ba dapat pangalagaan natin? Feed yourself with good foods. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Pero God wants you to have money to buy good foods, to invest also for our health. Hindi pa pwedeng, naglilingkod tayo sa Lord, hinihila na yung mga katawan natin, lulugo-lugo tayo. Diba? Tingnan nyo yung iba, nag-glow yung mga mukha nila. Rosy cheeks. Ano ba yung mga kinakain ninyo? Diba? Sisig, kagabi goto. Oh. Diba? Pagdating naman sa spiritual, Lord, ang hirap-hirap mag-devotion. May pa-guidelines pa. Sa gabi, kailangan ko pa mag-Bible reading. Pagod na nga ako galing sa trabaho. Ba't hindi mo baguhin yung pag-iisip mo? When every time I read the Word of God, it will give me strength, and because this is my refuge and my strength every day to get closer to God. Paano natin iniisip pa nagdi-devotion tayo? Tatamad-tamad tayo, antok-antok, pupungas-pungas tayo sa umaga. Di ba? Baguhin natin yung pag-iisip natin. Di ba? Sa finances, hindi ko afford naman pag-aral yung anak ko sa university kasi nakapakamal, magkano pa 10,000 per year. Ngayon, not considering inflation rate. Hindi ko kayang pag-aralin sa university. Ba't hindi mo isipin at baguhin yung pag-iisip mo na ibibless ako ni God will be with me. God will help me to sustain and accomplish these missions and dreams para sa buhay ko at sa mga anak ko. Pwede ba nating baguhin yun? Kung yung mga dreams natin sa buhay natin, mga kagustuhan natin, maybe it's about time to transform this into a new abundant mindset. Diba? In 1 Peter 2:9, remember, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out. Saan ba tayo tinawag? Remember, we are the chosen people. Royal priesthood. Lahing pinili tayo. Dugong bughaw. God's special possession. Nakakalimutan natin yun. Diba? Paano maging kapuri-puri yung Diyos natin pag kahit na pangpagamot, wala tayo. Sumusuka ka na ng dugo, wala ka pa rin pampagamot. Paano ninapupurihin yung Diyos na kinikilala at sinasamba natin? Di po ba? Hindi naman sadista yung Lord natin eh. Hindi niya hahayaan na mapudpud yung tuhod mo sa kakaluhod. Right? God wants you to experience abundance. And Jesus wants to experience that now. Diba? Wag nang mamaya, wag nang bukas. Now na, claim mo na. Diba? Kaya dapat amoy mo pa lang, anino mo pa lang, kapuri-puri na yung Diyos natin. Diba? Ano ba yung pabango mo? Diba? Do we recognize kung ano yung pinapamuhay natin ngayon? Di ba pa? Are we living in poverty mindset or abundant mindset? That's something to ask sa sarili natin. And there are indications why we are poor in some areas ng ating buhay, probably because of the fear. Takot. Natatakot na maubusan bukas. Di ba? May handaan ngayon si sister, nagbabalot-balot na ng kung ano-ano sa supot.
'Di ba? Sharon na ng Sharon kaagad. Hindi pa nagsisimula ang event. 'Di ba? Natatakot maubusan ng bukas. Remember the story ng manna, breads of heaven? Sabi, ang instruction sa kanila, kunin nyo lang ang enough for today. Ang kailangan nyo for today, nung mauubos, kaya nyo lang ngayon. Pero ano pong ginawa nila? Nagtago. Naglagay sa ilalim ng mga una nila. Ayan, nauod, pinanis at inamag. Huwag sobra-sobra. Ang taong hindi natatakot, kahit walang laman yung cabinet, imagine mo na lang na punong-puno ang cabinet mo. Diba? Hindi tayo natatakot maubusan dapat. Kasi God is there to provide us. Diba? Natatakot na tayo na yung bukas natin at yung kinabukasan natin is very far beyond from our reach. Hindi ko maabot ang aking mga pangarap. Ang hirap abutin ng aking mga pangarap. Kasi yun ang lagi mong sinasabi. And others, siguro yung rejection. Gusto nila lagi silang tanggap sa mundo. Kaya hayaan mo na lang kahit itrato nila akong parang basahan, trapo, 'di ba? Na okay lang pagtrabahuhin mo ako 24/7 kahit walang bayad. Hindi natin gusto 'yun. 'Di ba? Ganun, merong mga ganun tao siguro talaga para maging katanggap-tanggap, 'di ba? Sabi nila, buti na lang daw ang mahirap. At least malapit sa Diyos. Tama? Naku, walang sumagot. True. Mahirap din naman maging maka-Diyos kung tayo'y mayaman. May katotohanan po ba o wala? Wala rin makasagot. Lalo na siguro, mahirap na maging maka-Diyos kung tayo ay mahirap na wala na tayong makain at gumagapang na tayo sa lupa. Diba? So how can other people recognize our God na ginagapang na natin ang lupa at wala tayong ilagay sa mga sikmura natin? Diba? Buti na raw yung mahirap, malayo sa tukso. Totoo ba? Bakit sinampay ng kapitbahay mong duster, sinungkit mo, dahil wala ka nun, gusto mo. Diba? Ang taong gipit, sa patalim kumakapit. Diba kaya maraming mahirap sa Pilipinas. Di natin dinidegrade kasi doon tayo nanggaling, tayo yon, mga Pilipino. Kaya lang pag sinabi mo, taga saan ka? Philippines. Minsan ang label sa atin, mandarambong, mandurukot, prostitution, and many people involved, di ba, into sinful things because of poverty. Nagnanakaw, pumapasok sa prostitution. They do sinful things because of poverty. Di po ba? So ito yung mga mindset siguro na kailangan natin. Enough na. Enough, and we have to rise up, especially ang bansang Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi Pilipinas lang ito, pero nangyayari sa ibang bansa. Now, bukod dito, failure. Takot yung iba mag-fail, ayaw mag-risk. Sinasabi nila, hindi ako magte-take ng risk, okay na ako dito. Diba? Comfortable na ako dito. But not realizing, not taking risk will actually lead you to be failing. Diba? Naalala natin yung story sa Bible na pinagkatiwalaan siya ng Diyos para lumago, pero tinago niya lang yung pinagkatiwala sa kanya at hindi lumago. Kasi gusto niya conservative na lang. Para pagdating ni Lord hingin sa akin, buo pa rin, walang bawas. Wala nga lang dagdag, di ba? Walang bawas, wala ring dagdag. And other reason siguro is, may mga taong pinanganak na mahirap. Di ba? Yung nagdidildil ng asin, pero hindi na kasalanang maging pinanganak silang mahirap. Pero pag tayo'y namatay na mahirap, di po ba maging kasalanan na natin yun? Wala tayong ginawa. Hindi tayo nagsumikap sa buhay. And I salute you guys kasi nandito kayo sa Canada. Siguro mga nagsanla kayo ng mga ari-arian ninyo, ng mga tupa, ng baka, kalabaw, sapatos, alahas. Diba? Ha? Kapitbahay. Diba? Isinanla nyo para lang makarating kayo ng Canada. Aminin natin, ako isa ko doon. Hindi naman ako nagsanla. Pero I ask someone to provide. And nag-take courage tayo to have that risk. Kasi we know that there is something waiting for us na meron pang mas magandang plano ang Lord sa buhay natin. Hindi man material possession, but at least maybe in other areas ng buhay natin, na pasasaganahin tayo ng Lord. Kasi sabi sa John 10:10,
The thief comes na to steal, kill, and destroy. But sabi ng Lord, I came that they may have life and that they might have it more abundantly. Diba? Minsan yung mga pangarap natin, yung mga visions natin, natatakpan sa maling pag-iisip, sa poverty mentality. Diba? Ano ba ang will ng Panginoon sa buhay na He wants you to experience that abundance? Diba? But tayo mga anak ng Diyos, God's purpose sa buhay natin, gusto niya maranasan natin yung richness and fullness and satisfying life habang nandito tayo sa mundo. Hindi po ba? So it's about time to redefine, renew our mind, kung anong definition natin ng poverty, ng abundance. Second is, let's see abundance in godly way. Diba? Now that you have renewed your mind, dapat ngayon alam na natin, okay, abundance. Okay, richness. In Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is today. Wala yung banner natin dito, yun yung pinakamagandang example, yung verse ng ating church, 2 Corinthians 9:8. Diba? And God will bless you abundantly. Ba't natin dinisplay ngayon? Ito yung topic natin ngayon eh. Nakalimutan, mga kapatid. Oo, hindi na isama sa ating presentation. But anong pinangako ni Lord sa mga ancestors natin? Sino ang blines ni Lord? Isaac, Jacob, name it. Solomon, di ba? So, ang sabi ng Lord dyan, ability to produce wealth. Hindi sinabi dyan that God will give you wealth right away. Bibigyan ka ng kakayanan. Hindi sasabihin ni Lord na puno ng 1 million kaagad yung RBC account mo. You have to work hard for it. Diba? Power to become rich, power to be successful, power to become abundant in life. And yun ang fulfillment ng Lord sa promise niya sa atin. Diba? God give you the power and the ability to become wealthy sa anumang aspeto ng buhay mo. Hindi lang material, mga kapatid, but most of all, especially spiritually healthy and wealthy. Diba? Binigyan ka ng Lord ng buhay, binigyan ka ng hininga, binigyan ka ng lakas, work hard for it, earn it. So that we will be deserving to have that abundance in life. Yan ang ticket natin to have abundance in life. Your life, saan mo ginagamit ngayon, kapatid? Your strength, your talents, your ability, and all of the resources na meron ka. Diba? God promised you to make rich. Yung iba, baka nagbubukas na ng kanilang online banking account. Totoo ba, Lord? But not in the form of cash. Not all the time in cash. Diba? If God says, and because God promised, ang sabi niya sa Biblia, if you serve God, He will give you that power to become rich. If you worship me, I will give you that power to become rich and wealthy. Diba? So abundantly, mabibless tayo. He will supply all our needs. Hindi tayo lagi nakadepende kung ano sinasabi ng world system natin. Diba? Hindi nakabase ang pagiging abundant in life dahil bata ka, matanda na ako, mas matalino ka, ako'y walang alam, di ako nakapagtapos. Diba? Yung iba pinanganak na talagang may kaya. Diba? Pero hindi doon nababase kung paano tayo i-bless ng Lord abundantly. Diba? Saan ka nang galing? First world, third world, fourth world country? Hindi nababase doon. Pero lahat tayo kayang pagpalain ng Diyos to have that power to produce wealth. Kaya nga po tayo nagtatrabaho, we work hard for something, for the Lord, for His kingdom, not only to earn material possession, but we are here in the church because we want our spirit to be wealthy and healthy. Di po ba? And God has promised you a lot of things. Ilang beses binanggit sa Biblia ang mga promises niya. Ang dami. Ang dami. Di na mabilang. Kulang ang 365 days mo para i-claim mong lahat yun. Diba? Pag pinag-uusapan natin yung abundance and wealth, lahat tinatranslate nila kagad into dollars, dollars, dollars. Sino may mata mo? Dollars na. Diba? Ay, buti pa nga yung pitaka mo nakangiti sa siksik ng laman ng cash. Pero ikaw, yung pinagkakitaan mo, hindi ka na nag-i-enjoy. Wala ka ng day off, 24/7 kang tatrabaho.
'Di ba? Hindi mo na kayang ngumiti. Buti pa yung pitaka. Buti mas pa si Cory Aquino at si Benigno nakangiti sa 500. Tayo hindi na tayo makangiti. Kasi wala tayong inisip kundi trabaho, trabaho, trabaho. Baka ako'y maubusan, wala nang bukas, wala nang pambayad ng ganito, ganyan. 'Di ba? But baguhin natin because God is there to bless us all the way. 'Di ba? Kanina sinabi natin poverty mentality. Ngayon naman, when we talk about abundant mentality, marami tayong resources. 'Di ba? May mga choices tayo. Marami tayong options. If you have that abundant mentality. No, kahanga-hanga talagang may mga taong very creative. Oh, paano mo na-enjoy? Di ba na-enjoy natin yung mga iPhone? Di nga lang ako naka-iPhone. Yung mga naka-iPhone ngayon, na-enjoy nyo ba yung technology? Kung anong mga features meron to? Enjoy na enjoy ba natin? Camera, anong mga megapixel yan. Pero hindi naman ikaw nag-create niyan, kapatid. Pero ini-enjoy natin because that person was blessed in abundant into something to create that gadget. At ikaw nag-i-enjoy nun because of his abundant in that aspect ng buhay niya. 'Di ba? Kaya pa nagpa-prosper yung kaibigan natin o yung kapatid natin, celebrate. They just want you to celebrate with them with their modest achievement. Di naman tayo nagmamakataas, di naman tayo nagmamalaki. We're not proud of ourselves, but just to lift the glory and to glorify God's name sa buhay natin. Diba? Iba-ibang form kung paano yung ibang tao nag-accumulate ng kanilang wealth. They accumulate wealth from where? Diba? Sabi ko nga kanina, suksok ng suksok para sobrang suksok naman wala nang maidukot kasi talagang conserve na conserve. Double lock, naka-vault pa. Gusto ng Lord in all aspects ng buhay natin, balanse. Hindi lang tayo sa isang aspect ng buhay natin na nag-uumapaw at doon lang tayo abundant. What about the rest ng aspeto ng buhay natin? Diba? Mayaman ka nga. Hindi mo naman ma-enjoy. Wala kang oras. Diba? You have all the money in the world, pero may last 2 minutes ka na lang para mabuhay. Kailangan balanse. It must be balance sa lahat ng Yung iba, acquire ng health, ng wealth. Diba? Natututong manlamang sa kapwa. May mga employer ba tayo na encounter na hindi nagbabayad ng tama? Hindi tayo pinapasahod ng tama. May umaangal dito, mukhang totoo. Diba? They keep on acquiring wealth sa sarili nila and they become dishonest sa ibang tao. No? When we accumulate wealth, when we acquire wealth, siguro naman it's about time to release and allocate those wealth to other people, to bless other people. Diba? Huwag natin angkinin ang kayamanan na meron tayo. In any forms. Hindi lang para sa atin yun. Pero ayaw din naman ng Lord na, Lord, bless me, bless me, bless me, para I can give it everything sa ibang tao. Minimum na nga lang sinasahod ko, wala na natira sa akin. Diba? God also wants to enjoy what you have and what you work for it. Diba? Sino po yung mga nag-enjoy? And God created the world. Ang ganda ng mga resources na mga binigay sa atin ng Lord. Andiyan ang Boracay, ang 100 Islands, kung anong-anong islands. Diba? Mga pagkain na iba-ibang putahe, iba-ibang version ng adobo, ng kuntsinta, iba-ibang kulay ng sapin-sapin. Diba? Gusto ng Lord matikman natin lahat yun. But not to be greedy naman. Pero sino yung mga naandoon sa mga posisyon na yun? Sino mga nakakatikim? The unbelievers, the people who don't worship and mock God? Bakit hindi po ba natin pwedeng i-enjoy yun? Pwede rin naman natin i-enjoy, di ba? Di ba? Dahil dyan, wala si Tita Ludi, kaya wala tayong kuntsinta ngayon. Sorry tayo. Nagbakasyon kasi si Tita Ludi di ba? So, walang yung mga nagpapayamang iba, puro shortcut. Walang shortcut. Shortcut is temptation sa buhay natin. Di ba? Ang madaling yumaman, madali rin maubos ang kayamanan. Di ba? At kung titingnan natin, alam mo yung mga anak natin, i-train natin. Yung mga wala pang anak, mag-aanak na yan sila soon. Congratulations sa Kasakop family, they have new blessing. Di ba? So, i-train natin din yung mga anak natin to work, not to beg. Huwag hingi nang hingi kay tito, kay tita. Yung mga nag-a-abroad ay naghihirap. Di ba? Hindi naman tayo kuripot. Pag meron, nagbibigay tayo. Pag wala, umintindi. Hindi yung nakita ka lang nag-post sa Facebook na andun ka sa McDonald's. McDonald's na nga, pinagkakait pa sa atin. Di po ba?
Kaya huwag natin turuan na manghingi. Don't train them to beg, na maging mamalimos lagi. Teach them how to earn and work hard, not to be greedy on money, not to love on the money. Pero turuan natin sila ng tama. Di ba? According to biblical principles. Di ba? So, i-challenge ko kaya kayo kung paano maging prosperous. Tara, subukan natin. 20 seconds. Isipin mo ang lahat ng meron ka ngayon, lahat ng resources, wealth, strength, health, finances, ability, talents, lahat isipin mo na. Okay, naisip nyo na. Second, ang gawin natin, isipin mo naman o mangarap ka ng mas maliit doon sa anong meron ka ngayon. O, di ba? Mas prosperous ka ngayon. Kasi mas meron ka, you have more than enough now than yesterday. Eh sabi nung iba, hindi naman sis, mas marami nga akong utang ngayon kaysa dati. Eh wag ka mag-alala sis, kasi mas marami ipapasok si Lord sa bank account mo, marami kang utang pero mas marami i-deposit sa bank account mo mamaya para pambayad ng utang mo. Di ba? Di ba? Sana hindi tayo nangarap ng mas maliit. Mangarap tayo ng mas malaki. Di ba? Because God is big for us. Diba? At also be careful sa lahat ng mga nag-ask, always ask to the Lord. Wala nang ginawa, kundi manghingi. Sabi nga, Sister Grace, hindi na marunong magpasalamat, kailangan ko din nagpasalamat, puro hingi ka na lang kapatid. Diba? Yung nagbubukas ako ng pinto sa pagpapala. You can always leave all your petitions and requests sa akin. Pero wag puro hingi. Lord, pahingi, penge. Oh. Penge nun, penge niyan. Diba? And it can also harm us. Living in abundance could be dangerous. It could be a curse din sa atin. Kasi many people wants to have more. Nakalimutan na nila. Diba? Hingi, sige pa more, extra pa more. Diba? Kaya maingat tayo because when God blessed you abundantly, make sure that you are able and capable. You have the capacity and the ability to manage that blessing. Kasi baka hindi ka pa ready, you keep on asking. And it comes with great responsibility. Superman ba? Tama. Spider-Man? Tingnan nyo, talaga wala tayong alam sa sa movies. It comes with great responsibility. Kaya mag-ingat tayo when we ask. Diba? At pag tayo pinagpala ng Lord, huwag natin kalimutan that we must be a good steward. What we are doing, what we have right now. Nakaupo, nakatago. Anong ginagawa natin? Diba? We must have the right conduct of stewardship. Diba? Kasi pag nagpala si Lord, ang abundance is, ibig sabihin, infinite. Walang katapusan, walang hangganan. Ready ka ba tumanggap ng pagpapala? Pag bumuhos sa atin yung parang dam? Baka hindi, kapatid. At dumulas na lang yan sa iba, sa katabi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Kasi baka di ko kaya, tulungan mo ako. Di ba? You must be a good steward. Ayan, sige. Basta talaga mga ganong bagay, nabubuhayan yung mga spirito natin. Di ba? Sabi ko nga kanina, when you try to break, not try, but train yourself, practice your thoughts to break that mentality of poverty. Diba? Sa ating mga kultura ng mga Pilipino, napakarami na paniniwala. Bukod kanina sa mga sinabi ko, malihis tayo ng konti. Ano ba yung national bird natin? Oh, wow! Congratulations. Yung iba, hindi pa sigurado. Yung iba updated na. Kasi dati Maya, tutuka-tuka na lang. 'Di ba? Ngayon Agila na. Agila na mga kapatid. Sa Canada, Canada J, Gray J. Alam niyo ba 'yun? Blue Ray. Kung ano mang J 'yun. Maliit pero sosyal ang pangalan. Di po ba? Buti na lang pinalitan na yung ating national bird. 'Di ba? Pagdating naman sa pelikula, diba? Sa horror, sa ibang bansa, Dracula, nakatira sa mansyon.
Sa atin, manananggal, putol pa yung katawan. Di ba? Nai-impluwensyahan tayo ng mga ganong bagay. Ano pa? Tawa kayo ng tawa dyan. Sa action, bumawi naman tayo kahit konti. Sa ibang bansa, Mission Impossible. Oh, Tom Cruise. Idol na idol. Buti na lang may naiwan sa atin, isang bala ka lang. Fernando po. Oh, isang bala ka lang. May naiwan pa sa atin kahit papaano. 'Di ba? Tawa tayo ng tawa dyan eh. Oh, sige, tawanan nyo na lang. Masaya bang mag-usap? Pagdating sa Word of God. 'Di ba? And alam nyo, when God bless us, He is designed, and we are designed, talagang pagpalain tayo ng Lord. 'Di ba? Because He wants you to enjoy, to experience, to benefit. Gusto ng Lord mag-benefit ka doon. Si Adan, nung create sa world, he has everything sobra-sobra. Anong gagawin ni Adan doon? Hindi pwedeng siya lang mag-isa. 'Di ba sobra-sobra? Kaya sinong ginawa niya? Si Eva. Eva na lang. Iba na lang sis ang mapagpalain. 'Di ba? At baka yung meron tayo ngayon galing kay Adan. Kasi ganun kayaman si Adan. He is full and rich sa kanyang kaharian. In the paradise nga, di ba? If God blessed you abundantly, kasi gusto niyang mag-benefit ka doon. And others will benefit from your wealthy living, mindset. Di ba? Para yung buo, lahat tayo, sabay-sabay aangat at uunlad sa buhay. Di ba? When God bless you, enjoy it. Enjoy it. Saan tayo mamaya? Ikea tayo. Diba? In Proverbs 3:9-10, honor the Lord with all your wealth, with the first fruit of your all crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Diba? Kapatid, yung sisidlan mo, hindi yan matutuyuan. It will never run dry. Hindi yan matutuyo. Diba? Ang gusto ng Lord, yung pinakamagandang ani ay para sa'yo. Diba? Nabanggit ni Sister Grace last week, the antidote. We are grateful. You must be give. Automatic. No? 10% goes to the Lord. Give. Give back what God deserves in His kingdom. Hindi kailangan ng Lord ng pera natin. But He needs that money to expand His kingdom. Kaya karamihan ng simbahan mahihirap because of the poor givers. Di ba, sa Pilipinas, hindi na mapagawa yung bubong, yung kisame. Eh, kailan matatapos? The reason why churches are poor is because there are poor givers in the church. If God wants to bless you in that area of your life, then ba't di mo gawin si Lord na priority at let Him take over in that situation sa aspeto ng buhay mo? He will take care of you. Diba? Do not be hesitant to give what is due for the Lord. If God moves, He will move in your finances. Huwag tayo mag-doubt. Naniniwala po ba tayo sa promises ng Lord? Amen. But are you convinced? Dapat convinced din po tayo that God, when God says, He will do it. When God says, He will make it happen. Di po ba? But the question is, are we giving our first fruit for His kingdom? Baka kaya siguro sa ibang aspeto ng buhay natin, nagda-dry tayo, we lack on that area, probably because we don't give something to the Lord. Not only monetary, but probably, kapatid, ang galing-galing mong kumanta. Baka naman gusto mong gamitin kay Lord. May opening tayo sa Gen An. May opening ba tayo? Diba? And the best thing for us to exercise, giving to the Lord, is when we are in debt. Hindi patay ha, kasi wala ka na magagawa nun. Because you want God, you to be get out of that debt. I experienced that kahit wala akong munang pambayad ng hydro. We experience, hindi porket matagal na tayong naglilingkod sa Lord, senior citizen na tayo sa simbahan, hindi tayo nakakaranas ng pagsubok. Susubukin tayo ni Lord. How faithful you are. Kahit sa walang-wala ka. Are you still that faithful to the Lord? Paggamit pa rin ako, Lord. Diba?
Kahit si Job, sinubok din. He's faithful, di ba? Di po ba? Pero he was tested. But now, anong meron si Job after the testing? More than enough that he has originally. Di ba? When we are being tested, it's about time to step up and rise up and exercise that faith. Kaso, sige, magchismisan na lang muna tayo, kapatid. Diba? Ano po yung ginagawa natin sa meron tayo ngayon? Diba? Kaya, congratulations kasi yung mga oras nyo, alam kong mahalaga po yan, na maaaring pagkakaloob nyo na lang sa mga employers ninyo, but you have given your time today to listen to the Word of God. Kasi alam natin, mas valuable ito, mas mayaman ito, and it will help us to walk according to His purpose. Kaya marami pong naliligaw. Kasi sino ba yung mga bakanting upuan dyan? Nakalista po yung mga pangalan ng absent dyan. Diba? May attendance ako eh. Diba, Jeff? May attendance tayo. Diba? Diba? Iba, over faith. Let's admit, in this world, we all die. Either we get sick or die. Pamili ka anong gusto mo. Wala tayong option. Kaya minsan, hindi tayo dapat namumuhay into denial. Diba? The Bible speaks the truth. It's not only true, but the truth. So kung hindi natin alam yung salita ng Diyos, maliligaw tayo. Anong ituro? Kung sino man kumatok sa pintuan natin, tatanggapin na lang po natin. That we have to be careful na tayo ay protected ng salita ng Lord. Diba? So remember, if God will increase your life in abundance, unending. Kasi God alone has an unending life. Siksik at mayaman ng Diyos natin. Ganun po ba yung pagkakakilala natin sa Lord natin? Sabi ko nga sa mama ko, kausap ko siya ng isang gabi, talang puyat na puyat ako sa mother ko. Sabi ko, Ma, kasi ano ba pinapanalangin mo? So, mawala lang yung sakit ng paa mo? Kasi hindi yun ang pinapanalangin ko sa'yo. Manalangin ka na magaling ka na. Sabi niya kasi pag ako naglalakad, 5 minutes, 10 minutes, masakit na yung tuhod ko. Subukan mo uli bukas, 15 minutes, 30 minutes. Baka mawala na yung sakit. Hindi mo namamalayan, 2 oras ka na naglalakad, naiikot mo na yung buong subdivision, kasama mo na yung barangay tanod, magaling ka na. Hindi natin kailangan ng pampaopera at hindi natin kailangan ng kalahating milyon para pampaopera. All of us go into testing. Diba? Especially pag finances, masakit. Diba? Yung iba, tipid, nagiging kuripot na, ayaw na pong magbigay. Uy, kano talaga, kinita ko to eh. Kanya-kanya talaga tayo, sister. Pinagpaguran ko to, mamamalengke pa ako umaya sa Liantay. Diba? Budgeted na to eh. Almusal, tanghalian, hapunan, 1 linggo na to. But don't we realize po na lahat ng resources na meron tayo is from God? Di ba't mas mayaman po tayo ngayon pumunta? Bakit? Magkano po yung halaga ng ating bahay? Kung sino may mga bahay dito, ay may mga kapatid tayo, talang pinagpala na, di ba? Kalahating milyon. Nakarating ka ngayon sa church, hindi mo na-realize meron ka ng kalahating milyon kasi hindi ka nasunugan. Yung bahay mo, intact pa rin. Nakarating tayo ng simbahan, meron po ba tayong kapansanan? Hindi tayo nakarating sa church, hindi tayo na-aksidente sa labas because health is wealth. Pinang-ingatan ng Lord yung kalusugan mo. You were protected. Di po ba mas mayaman tayo kaysa gumastos tayo ngayon? God has protected us sa mga financial problem natin. That we are healthy. That we are intact. Nandito tayo sa loob ng simbahan ngayon. Di po ba? And bukas, ganun po uli. Hindi nasunugan yung bahay mo, pero yung kapitbahay mo nasunugan. Di ba? Malakas ka pa rin ngayon. Di ba tayo blessed doon? Dapat we are more blessed. And lastly, shape our godly character or godly image. Now that we have renewed our mind, we redefine things. Now that we see abundance in godly way, maybe check our character now. It is time to develop, it is time to modify our character. Diba?
Sabi Ephesians 2:19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as a chief cornerstone. Huwag nating kalimutan that when we are born again, that we accept Jesus Christ sa buhay natin, we are already granted His citizenship. Kaya lang, mas proud na proud tayo pag Canadian citizen na tayo kaysa sa we are citizen of God. Hindi lang citizenship, mga kapatid. It is a divine citizenship. Yun ang naturalization natin sa Lord. That we are the inheritance of the kingdom of God. Di po ba? Hindi man tayo nagbago 180 degrees, hindi agad-agad lahat tayo work in progress ngayon, but you keep on practicing and training your character to be new and like Christ. Di ba? Ano yung pamumuhay natin ngayon? What's our lifestyle now? Are we living into His divine purpose? But I encourage you everyone, ngayon ay ngayon. Ang kahapon, tapos na. May bukas pa po tayo. And we can do something today. Di po ba? At alalahanin natin, mayaman ang Diyos natin not only to bless us in material things, but of course, when we accept Lord and Jesus Christ sa buhay natin, hindi ba masigit na tayo'y nakatanggap ng nag-uumapaw na grasya ng Lord? It is freely given and bountifully sa atin every day. Do we live by grace every day? Do we live by grace every day? Pag sinabi natin poor in spirit, you might be wealthy sa ibang bagay, but you are poor in spirit, hindi tayo mayaman. Di po ba? Because Galatians 5:22-23, anong sabi niya? To be rich in spirit, anong meron tayo? Naku, hindi natin, Pastor, di kabisado yung Bible verse. Wait tayo mag-memorize. The fruit of the Holy Spirit. It's about time. Self-control, patience, kindness, joy, love, peace. No? Huwag lang nating tamasain po ang maging mayaman sa mundong ito. But let's aim to be spiritually wealthy at the same time with that fruit of Holy Spirit. Diba gusto ng Lord, we will increase, we will multiply. And we have to be rich in spirit as well. Diba? If you acknowledge the Lord, our God, dapat everyday, kung alam natin na mabuhay tayo sa grasya, on a daily basis ng buhay po natin, we are totally dependent sa Lord. Are we dependent to God every day? Hindi natin kaya kasi meron sinasabi sa Bible that blessed is the poor. Kaya lang ang mentality natin doon, pagpalain yung mga mahihirap, pero yung poor na sinasabi doon, poor in spirit. Di po ba? Poor in spirit na pagdating sa salvation, ay, wala ako yan, bow ako. I cannot gain my salvation without Christ. Kayo na lang mag-Bible study. Hindi naman ako namdarambong, hindi naman ako mandurukot, hindi naman ako nalalamang sa kapwa. But these are the rich in spirit. Mga mayayabang. Diba? They don't depend with God. They think what they have is sa kanilang kakayanan. Diba? Kailangan ma-distinguish ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano versus kung ano tayo noon wala sa Kristo at ngayon nasa Kristo na po tayo. Diba? God has set us to have new hearts and new minds. Diba? A new person to be like Christ, to be like God. Are we on it? Naantok na tayo, no? Meron pa tayo isang oras. Di ba? And when we talk about changing our character, dapat we recognize that we also have an authority as a child of God. Di ba? We are heirs. We are to have the inheritance of Christ. Mayaman ang Diyos natin, kaya niya tayong pagyamanin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Diba? Let's break that mentality. Diba? Overcome those poverty mentality sa buhay natin. Kasi nakakalumpo ng ating pamumuhay at paglakad natin sa Lord. Diba pa? But take courage. Kaya po natin yan. Diba? That's the reason why we are here, so that we can be transformed, we can renew our mind. Diba? So that we can walk righteously and holy in front of the Lord.
Diba? Si Solomon pinagyaman. Yes, mayaman siya. Kasi he has relationship with God. Pero hindi lahat po ng may relationship, lalo na sa Lord, mayaman din naman sila. Bakit kaya? Tapos kine-question po natin. Diba? Special yung relationship natin sa Lord. But when He bless us, it is very special. Not only materially, but in very special way. Diba? Kaya pag nagbenta naman yung kapatid natin ng, anong gusto mo ibenta sis? Longganisa. Oh, sino mahilig sa longganisa? Diba? Tayo mga Kristiyano, o sige sabi natin ibang tao, mahilig tayo pa, dagdag naman dyan sis. Discount naman. Extra ng konti. 10 lang sa isang pack. Gusto mo sa'yo 12. Diba? Hayaan natin umunlad yung kapatid natin. Kasi nagne-negosyo siya. Diba? Hayaan natin siyang umunlad. Hindi tayo puro pahingi, dagdag ng dagdag. Extra ng extra. Diba? Uy, mayaman naman siya. Hayaan mo lang siya mag-donate sa church. Malaki naman kinikita niya. Pag hinayaan natin umunlad yung kapatiran natin, uunlad ang bawat isa, uunlad ang simbahan, uunlad ang buong komunidad. Diba? Pagod niya na lang, pagsisikap niya na lang. Gusto mo pati dugot pawis niya, sisipsipin mo pa. Sisipsipin pa po natin. Tulungan nating umangat ang bawat isa. Diba? Let's celebrate their wins pag sila naging successful. Diba? At syempre, magre-remind tayo, kapatid. Next time, yung longganisa ko, 12 na. Diba? Diba? God's goal sa buhay natin, hindi comfort. Ang goal ng Lord sa atin is to change us for His glory. Diba? Yung character development ang gusto ng Lord sa atin. Di po ba? Kaya tayo minsan pinipress tayo ng struggles, ng pressure, ng tension, ng overwhelming situation, ng testing ng buhay, ng paghihirap ng buhay. Para makita ni Lord talaga, so that it will be revealed kung ano yung kondisyon ng spirito natin. When we are being tested, para tayong ini-squeeze na parang toothpaste. Sige pa, piga pa, baka meron pa, lalabas pa. Ginugupit pa natin, di ba? Para masaid. Kaya minsan sa buhay, ganun tayo. Sinasagad din tayo because of the testing to reveal who we are. Para maano yung character natin. Ano ba talaga tayo? Di po ba? And these things, yung abundance natin in the world, cannot substitute yung need natin spiritually. So kailangan natin ng salita ng Lord. We need that every day. Kaya wag mo sabihin, ang hirap-hirap mag-devotion. Katungkulan natin yun. Meditate on His Word day and night so that you will be prosperous. Di po ba? Para hindi maging curse sa buhay natin. Nagiging generational curse na ang poverty mindset. Di ba? When we have a misconception about poverty and abundance, paano natin maipapamuhay ang kagustuhan ng Lord sa buhay natin? And lastly, sabi dito, poverty is not a circumstance, it is an attitude. Kung ang poverty is an attitude, it means abundant. Having an abundant life is also an attitude. It's our choice to live in the poverty mentality or in abundant mentality. Diba? Ang true wealth natin sa Lord ay dapat nakafocus tayo on His words, into His will, into His purpose sa buhay po natin. Whatever we have not now, isipin po natin what God has deposited us. Anong diniposit ng Lord sa buhay natin? Talent? Ability? Why not use it for His kingdom? And you can influence more people, diba? To save their souls sa buhay natin. Okay? If poverty is an attitude, so it means kaya rin po natin na to have an abundant living to change our attitude. Di po ba? So, ang conclusion is, sabi sa Deuteronomy 26:6-9, but the Egyptians mistreated us and made us suffer, subjecting us to harsh labor. Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors, and the Lord heard our voice and saw our misery, toil and oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. He brought us to his place and gave us this land
a land flowing with milk and honey. Diba? Ang sarap. And this God na pinapaniwalaan natin, ito yung gusto niya para sa iyo. Yes, you have a miserable life, probably sa maling pag-iisip, maling mentality, nakasanayan natin, naging miserable ang buhay natin, but we can rise up. God wants you to live abundantly. Huwag natin pakawalan because you deserve it. Hindi tayo masyadong namamakataas, hindi tayo mayabang. Why not? We can be ambitious because God is big para po sa ating lahat. God wants you to succeed in life. Huwag natin kalimutan po yun. God wants you to be prosperous and rich in your family, in your relationship, sa career mo, sa finances mo, sa abilidad mo, sa talento mo, kaya kanyang pagyamanin. Then what we are feeding sa ating spirit ngayon, what we are trying to feed right now in our spirit, in our life. Napupuno po ba tayo ng presensya ng Lord every day? Do not lose hope. Because God is there to empower you every day. Ask for the strength kung nanghihina na tayo. For us to recover. Wag po nating isipin that we are so smart enough, that we know a lot of things in front of the Lord. Because sabi nga kanina, we are nothing. We are nothing. And if we recognize that, na may kulang tayo pag wala ang Diyos sa buhay natin, then He can bless us. Remember, kung ano man yung kakulangan na meron ka sa buhay mo ngayon, God can bless you in that area of your life abundantly. Kaya ng Lord because He is so big and rich. Our view of God will determine our view of abundance. Our true wealth is not in this world, but in His kingdom. We are His children. Tayo'y mga takapagmana ng Diyos. Do we act like a children of God? Kaya naman po natin yun eh. We can do that. Let's just depend on the grace of the Lord every day. So I hope and pray sa umaga nito that God touch your hearts, God touch your minds, and even your spirit. Because sabi niya sa James 2:5, many things. Tayo po tayong lahat. Let's acknowledge the God who created us, the God who is big, and we can be ambitious. We can live a life abundantly. In James 2:5, sabi niya, listen, my dear brothers and sisters. Listen to my voice, not to the person beside you. If you need to close your eyes, so that the whisper of the voice of the Lord ay marinig mo. Close your eyes. If there are things sa buhay natin na hindi pa natin nasusurrender because of the pride, that Lord, kaya ko to eh. Kaya ko pa. Pero hanggang saan? We can have that full strength only from the Lord. Sabi niya sa James, listen, brothers and sisters, as that God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith. God wants you to be rich in faith so that you can inherit the kingdom of God. And those people who love God, who worship God, who seek God, He wants you to have and experience that abundant life. If God's business is to bless you this time, why don't you partner with God? If you need to surrender something in your life, what is lacking in our life right now na gusto po nating ma-bless tayo doon, that we want to experience that abundance? Let's meditate. Let's reflect. Lord, is it in my finances? Lord, is it in my relationship? In my marriage?
Is it in my talent that I don't have enough courage? That I don't have that boldness to share your word? But Lord, we accept your grace freely that will overflow. And may we experience that grace. And Lord, at this time, all we need is your supernatural love. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ang siyang yayakap sa amin, Panginoon, para magpatuloy sa buhay. You are very rich, O God. Hindi ka madamot, hindi ka kuripot. And what you have created in this world is for us to inherit. But most of all, Panginoon, pangingatan mo, O God, yung aming spiritual na buhay. May we be more blessed abundantly, spiritually, so that we can walk with divine purpose, Panginoon. Let's lift up our hands. Kung sa tingin po natin, if there are lacking in our life, that we want to be blessed, then lift it to God. This is the time, mga kapatid, that you have to surrender. Don't let that pride in you. Don't be boastful in front of the Lord na kaya nating lahat. Lord, we declare breakthrough in all areas of our life. Finances, relationship, in the ministry, in this church, in my parenting, oh God, in my health. I declare prosperity, rich and satisfying life in all areas of my life. We bind all the mighty name of Jesus, O God. Whatever the strongholds na pilit na sinisira at winawasak at ninakaw ng kaaway sa amin, O God. We don't give any permission for the enemy to work in that area of our life. We are taking the authority, Father God. You have given us the right to be the heirs of your kingdom. And we are now declaring that abundance in our life, O Lord. Yes, Father God, thank you for all your grace. You are very rich in mercy, O God. Lord, hindi imposible na pagpalain mo ang bawat isa. We continue to humble ourselves to you, Panginoon. Continue to satisfy our hungerness and thirstiness, Panginoon, through your word. And may we recognize at this time that all we need and that the reason why we are here right now is because there is a need in our heart that we should be here in receiving your word. Lord, we offer our worship and praises to you. And may you be honored for all of this, Father God. We don't put ourselves in front of you just to be nothing. But Lord, bless me to have an obedient heart, to be a faithful one, a faithful servant. Lord, lahat ng ito'y para sa'yo. Kung may mga bagay pa sa buhay natin na hindi po natin kayang isurrender, then speak to God more. Don't allow each day na lilipas na lang that you don't have that hungerness and thirstiness sa salita ng Lord. Kung mahina ka ngayon, let God strengthen you. Let God empower you. Lord, we claim victory. We claim breakthrough. We claim prosperity. We claim abundance. And we are breaking everything, Panginoon, na hindi para sa amin, Panginoon, ng kilos ng mga kaaway in Jesus' name. In Jesus' name, Father God. And even dito sa simbahan na ito, Panginoon, na mga humahad lang para kami lumago, in everyone, Panginoon, na nakakasira sa mga pananim mo, Panginoon, you bind in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, clean our hearts, make us pure, make us worthy to receive that abundance, O God. Thank you, O Lord. We break that poverty mindset. Renew our mind, renew our heart, renew our spirit. Make us more wealthy, healthy in our spirit, Panginoon, so that we can always walk in righteousness and holiness in your presence. Salamat, Panginoon, because you have always given us the opportunity to be here. Acknowledge the Lord and Savior.
Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo as the answer, as your Savior, recommit to Him. Surrender your life to Him. Acknowledge that ang kailangan mo lang ay Panginoong Jesucristo. You surrender everything to you, Lord. Wala kaming kakayanan. All we have right now, all the resources that you have deposited in our life is all from you. So karapat-dapat lang ang Panginoon na ang buhay namin maging kagamit-gamit. Hindi lang magpagamit pag Lord, but kundi maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa kaharian mo. Thank you, Father God, for you are so rich. We acknowledge your kingdom, your kingship, your lordship. You are the kings of kings. You are the lords of lords, O God, na ina-acknowledge namin sa buhay namin, O Lord. Salamat, Panginoon, that you are there to rescue us. You are there to provide for us. You are there to bless us, Panginoon. In times of our lackingness, in times of nothingness, we are still continue to praise and worship your name, Father God. Thank you, Father God, for all your blessings. Thank you, O Lord, sa lahat na mga ginawa mo sa buhay namin. Continue to bless us with the wisdom, with the understanding, Panginoon, and continue to reveal to us lahat ng mga salita mo, Panginoon, that everything can fall into place. Take this time, Father God. You know and sees the hearts of everyone. Hear our voices. Hear our cries, O God. Alam namin ang bawat isa, Panginoon, may pangangailangan. But salamat dahil we have the guarantee, not only in material things, but we have the guarantee of salvation. Everything that we have, God, is for you alone. Is all yours. Hallelujah, Father God. Once again, we continue to lift your name, to glorify your name, praise your name. Hallelujah, Father God. Unending, Panginoon, ng pagpupunit pa sa salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin. At kung ano pa, mga Panginoon, na kaya mong gawin sa buhay namin. Lord, we bind in the mighty name of Jesus na walang karapatan ang kaaway na yan sa buhay namin. But Lord, thank you, O God. Salamat sa pagmamahal mo, salamat sa pag-aaruga mo, salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, and your continuous provision that we are here right now. It's always an honor and privilege, Panginoon, to lift our praises and honor. Help us every day sa bawat araw ng buhay namin that we can walk with faith and not by sight. To walk it, Panginoon, on a daily basis. Na hindi namin titingnan kung anong meron lang kami ngayon, Panginoon, sa aming mga kamay, sa aming mga nakikita. But bagkus, Panginoon, yung mga bagay hindi namin nakikita, break that, Panginoon. Because I know at the back of this, O Lord, you can move us forward to victory in the mighty name of Jesus. Thank you, O God. Accept our worship and praises and thanksgiving to you, O God. Salamat, Panginoon. We always commit and surrender our life to you. Thank you, Father God. Hallelujah, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, for all the people who are here right now. May you protect them and grant them, Panginoon, your divine protection. Pangingatan mo, Panginoon, yung lahat ng aspeto ng aming buhay so that we can walk righteously na naayon sa kalooban mo, Panginoon. Thank you, O Lord, that you have given us, enlightened us. And I hope and pray that God encourage us to walk in faith every day. Hallelujah. Thank you, Lord. All the praises, the honor and thanksgiving and adoration belongs to you, to the holy name, holy precious name, Jesus Christ. And all the people and all the children of God will say, Amen and Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Let's declare the victory of the Lord. For
His majesty. Amen. I sing, I feel my heart sings His praises, our Lord and King. The wonder, the majesty. Welcome, the King of glory. Come on. Every tribe and tongue, every land will sing your praise to the end of time. We sing majesty. Declare, oh majesty to the God of creation. Oh majesty, God of all generation. This anthem we sing to the God of all nation. Oh majesty, oh majesty to the God of creation. Oh majesty, God of all generation. This anthem we sing to the God of all nation. Oh majesty.